Hello mga kakawale, good morning. Tara samahan niyo ako gumawa ng creamy tuna pesto pasta. Pero una sa lahat, hindi to authentic Kasi yung authentic, syempre from the scratch sa dahon ng basil. Anyway, yun yung mga kailangan ko. Pause na lang natin kung kinakailangan. Ulitin ko naman. Sinimulan ko ito sa butter. And then nilagyan ko kagad yan ng oil para hindi masunog yung butter. Siyempre, mahinang apoy lang ang gamit natin dito all throughout the cooking. Kasi wala naman ang lulutuin dito. Kanto na lang naman igigisa natin. So, una, syempre, bawang sibuyas hanggang mag-translucent and then ilalagay ko na yung canned tuna na paborito natin. Century baka naman. Tanggalin ko lang yung daon ng laurel and then halo yan ng spicy tsaka yung hindi. And sinama ko pati yung sabaw kasi hindi na ako maglalagay ng additional water dito. Siguro yung mga banlawan lang ng pouch para masimot ko rin yung sa pouch ng pesto. Pinatakan ng lemon for flavor siguro na rin at saka para mawala ng konting lansa. And then ayan na nga yung Clara Olay na ready to use lang, hindi authentic, 'di ba? Pero Clara Olay baka naman. So ayun, hugasan ko lang ng water ng konti para hindi masayang yung mga matitira sa pouch. So again, mahinang apoy lang. And then simmer lang to. And then ayan, ibubuhos ko na yung natitirang Clara Olay. Actually, konti lang natira doon sa maliit na bottle ng olive oil. Olive oil gamitin natin para healthy ang kuno. Kasi yung tuna nito, kinuha lang natin yung flavor. Ang mangyayari nito, kahit yung oil lang mismo, pwede ng sauce ng pasta natin yon. Siyempre, toppings na lang din natin yung tuna. Kaya nga tinawag ko to na creamy tuna pesto pasta, di ba? For 3 years now, ginagawa ko siguro to. Malamang may nakita lang din akong ganito, pero ini-enhance ko lang sa panlasa ko. Nilagyan ko lang pala yan ng cooking cream. Dati, all-purpose cream, marami ako nilalagay dyan. Pero ngayon, konting cooking cream na lang. And then, ayun nga yung cheese kanina. Cheese of your choice na lang. And then, ayan na yung texture ng sauce natin. Oil pa lang, pwede ng pasta sauce. So, ayan. Ready na yan. Yung salt and pepper pala, on the latter part ko na inad after ng cheese. Kasi kung gumagawa kayo ng cheese sauce, kung mapapansin nyo, pag naglagay kayo ng cheese, hindi naman kagad umaalat yan eh. Pero pag nilagyan nyo ng salt, ine-enhance ng salt yung magiging flavor ng cheese. Aalat na siya. So, dahan-dahan lang yung lagay din ng salt. Tikman-tikman natin yung mga niluluto natin. So, i-transfer ko muna to sa bowl kasi masyado marami yan. Tsaka para hindi magalit yung mga Italian sa spaghetti natin, guys. Ganito yung gawin natin. So, maglagay tayo ng konti. Ito yung for presentation natin. Maglagay tayo ng konti and then lagyan natin ng konting sauce. And then ito toss lang natin. Kasi ganyan yung gusto ng spaghetti ng mga Italian. Ganyan daw ang tamang paraan. Ewan. Basta, ayan. So, yun lang guys, kung nandito pa rin kayo sa part ng video na ito, maraming salamat sa panonood. Please say yummy naman. Sana mapanood ito nung mga nakapanood sa Reels kasi parang gusto nilang makita kung paano ginawa ito. I-delete ko na kasi yung mga video clips, sayang naman. Low-tech kasi tong memory ko eh. So thank you for watching guys. Have a nice day. Please like and share and follow me for more.